Celebox. Isang first-year neurosurgery resident, si Dalia Ramirez. Handa siyang patunayan ang sarili sa larangang walang puwang ang pagkakamali. Kung saan ang bawat desisyon ay maaaring magligtas o kumitil ng buhay. I believe we should face our fears head-on because true growth only begins where comfort ends. Samantala, si Dr. Dylan Silvestre ay isang board-certified neurosurgeon and one of the youngest attending consultants na kilala sa pagiging istrikto, malamig at walang lugar para sa kanyang pagkakamali. This is a critical field. Time is not flexible. Decisions are not reversible. And mistakes have consequences. Sa mundong umiikot sa pagitan ng buhay at kamatayan, saan hahantong ang dalawang taong magkaibang paninindigan? At kung ang taong kinatatakutan mo ang siya ring pipiling sumalo ng pagkakamali mo, paano mo haharapin ang damdaming hindi mo inaasahang mabubuo? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Kainis talagang lokong kapatid kong yun. Kung kailan first day ko sa residency, tsaka niya pa talaga dinala yung kotse nang walang paalam. Halos murahin na ni Dalia sa kanyang utak ang sariling kapatid habang nakaupo siya sa loob ng jeep. Kasi simula pa lang ng araw ay pawisan na siya. Hindi nang dahil sa init ng panahon, kundi dahil na rin sa kaba na unti-unting kumakalat sa sistema niya. Si Dalia Ramirez ay 27 taong gulang, isang newly accepted first-year neurosurgery resident. May malambot at maliwalas siyang dating. Makinis ang balat, may mga matang banayad at maamo ang tingin. Maliliit at pino ang kanyang mga features. Kahit sa unang tingin ay para siyang buhay na manika. May 30 minutes pa. Kaya pa to, kaya pa to. 7:00 na ng umaga at ang orientation nila bilang first-year neurosurgery resident sa Villanueva Medical Center ay magsisimula ng 7:30. Paulit-ulit niyang kinakausap ang sarili habang pasulyap-sulyap sa relo. Halos dasalan niya na rin ang lahat ng santo para lang gumawa ng milagro at makarating kagad sa ospital. Ayaw naman niya na first day pa lang ay bad impression na agad ang matanggap niya. Sa gitna ng kanyang pagkainip, bigla pang lumiko ang jeep dahilan para mapakamot sa ulo si Dalia. Hanip yan. Kung kailan madaling-madali ako, tsaka pa magpapaga si Manong. Nananadya ba to? Napansin niya bang nagmamadali ako kaya sinadya niyang magpagas para lalo akong inisin? Kagigil naman. Napabuntong hininga na lang siya at napasandalalo sa upuan. Wala naman siyang magawa kundi maghintay at magtimpi. Nang magpatuloy nito sa pagandar, mabagal pa rin ang takbo dahil may mga bumababa at sumasakay pang pasahero. 15 minutes na lang, aabot pa ba ako? Napakagatlabi na lang siya. Kung pwede lang lumipad, kanina niya pa ginawa. Ngunit nang sumilip siya sa bintana, napagtanto niyang isang kanto na lang ay madadaanan na nila ang street ng pinsan niyang si Bea. Kaya bigla siyang nagkaroon ng magandang idea. Manong, para po! Hindi na siya nagdalawang isip. Agad siyang bumaba ng jeep at nagmamadali niyang tinakbo ang iskinita papasok hanggang sa marating niya ang bahay ng kanyang pinsan. Tao po! Bes! Bea! Nandito ako! Sigaw niya habang kumakatok. Ilang segundo pang lumipas bago bumukas ang gate. Ngunit hindi si Bea ang bumungad sa kanya, kundi ang nanay nito. Tita Rowan, good morning po. Nandyan po ba si Bea? Ay Dalia, ikaw pala yan. Wala dito si Bea eh. Maagang umalis. Ganun po ba? Pero hindi niya po ba dala yung motor niya? Hihiramin ko lang po sana. Malilate na po kasi ako eh. Si Jasper kasi, dinala yung kotse ko kagabi. Hanggang ngayon hindi pa umuwi. Nako, sakto. Hindi niya dala. Tara, pasok ka muna dito sa loob. Kunin ko lang din ang susi sa kwarto niya. Kaagad namang inalis ni Dalia ang takip ng motorsiklo
at mabilis na sinuot ang helmet. Oh, heto na Dahlia. Thank you po tita, promise ingatan ko po to. Message ko na lang din po si Bea para aware siya. O siya, mag-iingat ka na lang ha. Sige na, para makaabot ka pa. Pinaandar niya ang motor at tuluyang umalis. Halos paliparin niya na ito para makarating agad sa ospital. Pagkarating sa Villanueva Medical Center, hindi na niya nagawang tingnan ang oras at dali-dali siyang pumasok sa loob. Napahinga siya ng malalim ng tuluyan niyang marating ang residence lounge kung saan gaganapin ang orientation nila. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at agad na tumahimik ang buong silid. Lahat ng matay na punta sa kanya at sa harap, nakatayo roon ang isang lalaking naka-white coat. Si Dr. Dylan Silvestre, 30 years old, matangkad, maputi, naka-black half-frame glasses, seryoso ang muka, at matalimang tingin na nakatitig sa kanya, dahilan para sunod-sunod na napalunok ng sariling laway si Dahlia. Good morning. You're 5 minutes late. Halos manlamig si Dahlia sa kanyang kinatatayuan matapos siya nitong putulin. I'm sorry po, Doc. May konting 5 minutes may not matter outside, but here, delays change outcomes, and you don't get to undo that. Parang nanigas ang buong katawan ni Dahlia. Idagdag pa ang titig ng doktor na para bang babalatan siya ng buhay. Do you understand how critical time is in this field? Seconds matter. Minutes matter. You just wasted everyone's time here. In the OR, that same delay can cost a patient their life. I'm sorry po. Sorry won't save a life. This is your first warning, Ramirez. One more mistake like this, and I will question whether you belong in this field. And I won't keep you under my service. Tuluyan siyang natahimik at napayuko na lang. Sa pagkakataong ito, mas nanaisin niya na lang na lamunin ng lupa kaysa harapin ang matinding hiya at ang mga titig ng mga bagong residente na narito na para bang hinuhubaran ng buo niyang pagkatao. Now sit. Agad siyang umupo ng tahimik, hindi makatingin kahit kanino at halos maluha-luha na. Unang araw na pahiya na agad ako. Humanda talaga sa akin mamaya yung kapatid kong yun. Kasalanan niya lahat ng to. Let me make something clear. You're not in a medical school anymore. You're in residency. That means you are all expected to function accurately, consistently, and without excuses. Sandali itong huminto. Pinasadahan ang tingin ng bawat isa. I'm Dr. Dylan Silvestre, a board-certified neurosurgeon and one of the youngest attending consultants in this department. I'll be overseeing your training and evaluating your performance as first-year resident. Siya palang titingin kung karapat-dapat ba akong manatili dito. Kailangan ko talagang bumawi. Sa ngayon paniguradong X na ako sa kanya. Bulong ni Dahlia sa sarili. Ngayon ay mas lalo siyang nangamba para sa kanyang kapalaran. And you will be held to the high standard because this specialty does not allow mediocrity. So, before anything else, you must understand the principles that will govern your practice under my wings. Habang nagsasalita si Dylan, naglalakad-lakad ito sa likuran ng mga first-year resident. Kaya lahat ng mga ito ay tensyonado at nakikipagpakiramdaman. First, if you do not know, you ask. If you guessed, you risk a life. There is no room for assumption in neurosurgery. Every decision must be deliberate and verified. Mabilis namang nag-take down notes ang mga ito, maging si Dahlia. Second, chart everything. If it is not documented, it did not happen. Your records are not optional. They are part of patient care, legal accountability, and clinical continuity. Naglakad itong muli, kaya kung saan ito magtungo ay nakasunod ng tingin ng bawat isa. Third, leave your emotions outside the clinical setting.
Compassion is necessary, but it must be controlled. Your reaction must always follow your assessment, never precede it. Fourth, you are not here to impress me. You are here to ensure that no patient under your care is harmed due to negligence, incompetence, or worse, lack of discipline. Pagkatapos ng ika-4 na patakaran, tumigil ito sa tabi ni Dahlia dahilan para kabahan siya ng husto. And fifth, punctuality is non-negotiable. Arriving 10 minutes to 15 minutes early is considered on time. Anything less than that is already a delay. Even a 1-minute delay is noticed. It reflects not only on your discipline, but also on your respect for the system you are part of. Nanatiling nakatuon ang tingin nito kay Dahlia. Bawat salita ay pinagdidiinan ni Dylan. Malinaw na pinapatamaan siya nito kahit hindi nito direktang binanggit ang pangalan niya. This is a critical field. Time is not flexible. Decisions are not reversible. And mistakes have consequences. Naglakad na si Dylan pabalik sa harap. Tumuwi dito ng tindig ng sandaling muli silang harapin. You are expected to comply with these standards at all times. Failure to do so will be addressed accordingly. Do you all understand? Sa pagkakataong ito, sabay-sabay na tumugon ang pagsang-ayon ng mga junior resident. How about you, Miss Ramirez? Parang kumola ang puso ni Dahlia matapos siyang mas special mention ito. Yes po, Doc. Naintindihan ko po. Tahimik na tumango si Dylan. Matapos yun, nagpatuloy ang binata na i-discuss ang mga tungkol sa structure ng program, duty hours, daily responsibilities of first-year residents, charting system, at kung ano-ano pang importante na related sa field nila. Uy, Dahlia, kumusta? Buti nakalabas ka pa ng buhay. Paglabas ni Dahlia mula sa OR, agad siyang sinalubong ni Linda na nakasandal sa pader ng hallway. Sa lahat ng kasabay niyang bago, ito ang unang nag-approach sa kanya kaya kaagad niyang nakasundo. Dahan-dahang inalis ni Dahlia ang surgical cap at mask. Saglit siyang napapikit at ngayon nakahinga na siya ng maluwag matapos kabahan ng todo-todo kanina sa loob ng OR. Sira ka talaga. Pero sa totoo lang, akala ko nga rin katapusan ko na. Ibig sabihin malala talagang pinagdaanan mo? Kwento mo naman para may alam na ako. Oo, sobrang hirap. Physically pa lang, bugbog ka na. Ilang oras kang nakatayo, naka-sterile field. Hindi ka pwedeng basta gumalaw o mag-adjust. Oo, expected naman yun sa OR. Not just physically, pipigain ka rin mentally. Everything has to be perfect talaga. Like, there's no room for mistakes. Not when a patient life is at stake. And definitely, not with Dr. Dylan watching. Sobrang strict niya, no? Napatingin si Linda sa direksyon ng OR. Hininaan pa nito ang boses na para bang ayaw may ibang makarinig. Super, parang kahit huminga ka lang mali na eh. Wala talaga sa vocabulary niyang salitang mistake. At saka naloka ako dun ha. Hindi beginner friendly yung task mo. Akalain mo yun? Second day pa lang natin. Pinag-assist ka na kagad. Buti na lang at sa minor neurosurgical procedure muna. Mismo, kaya hindi talaga biro ang field natin. Kailangang marunong ka na kahit papano. Because if you enter the OR unprepared, you'll be embarrassed. Worse, the patient could be affected. Ang hirap talaga. Ngayon pa lang nanginginig na ako. Kaya bilib ako sa'yo eh. Ang tapang mo. Thank you. Alam ko rin nakakayanin mo to. I believe we should face our fears head on. Because true growth only begins where comfort ends. Correct ka dyan. Tama talaga na sa'yo ako lumapit. Mamomotivate mo ko eh. Dahil dyan, sagot ko ng lunch mo. Sure ka dyan? Matakaw pa naman akong kumain. Ay, no problem. Kahit pakyawin mo pa lahat, tapos bayaran mo na rin. Nagtawanan lang ang dalawa habang naglalakad na sila pabalik sa neurosurgery ward. Makalipas lang ang ilang minuto, ipinatawag naman sila at tinipon silang lahat sa conference room.
Nakaupo si Dylan kasamang ilang senior consultant. Paikot sa mesa habang karap ang mga junior residents sa kabilang panig. Mabigat ang atmosphere. Tahimik at kabado na rin ang mga juniors. We will begin the case discussion. Pahayag ni Dylan, binuksan naman ng isang senior ang case file at binasa ito. Patient is a 57-year-old male with a ruptured middle cerebral artery aneurysm, presenting with sudden severe headache, vomiting, and loss of consciousness. CT scan shows subarachnoid hemorrhage. The patient is now stabilized, intubated, and in the ICU. So, what should be your immediate next step? Tahimik pa rin ang mga juniors. Isa-isa silang nag-iwas ng tingin. Mula ni isa ang nagtangkang magboluntaryo na sumagot. No one? Mas lalo pang bumigat ang tensyon matapos magtanong ni Dylan. Napapikit na lang si Dahlia. Please, sumagot na kayo. Huwag niyo nang hintayin na sa akin na naman ibunto ng init ng ulo niyan. Bulong ni Dahlia sa sarili. Nang eksaktong idilat niyang mga mata, dahan-dahan namang tumingin si Dylan sa paligid hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata. Miss Ramirez. Napasinghap si Dahlia. Kamalasan nga naman. Miss Ramirez. Yes, Doc. Answer the question. Napalunok si Dahlia. Sandali niyang inipon ang sariling lakas ng loob. Sa tingin mo? Rule number 1. There is no room for assumption in neurosurgery, Miss Ramirez. Sorry, Doc. I believe the next step would be securing the aneurysm. How? Surgical clipping or endovascular coiling, depending on the aneurysm's accessibility and the patient's condition. Explain your reasoning. To prevent rebleeding, once an aneurysm has ruptured, the risk of rebleed is significantly high within the first 24 hours, which increases mortality. Sandaling tumango si Dylan. What if that fails? Natigilan si Dahlia. Napahigpit ang kapit niya sa kamay ni Linda na nakaupo sa tabi niya. Then, we monitor intracranial pressure, manage vasospasm, and consider alternative interventions like decompressive procedures if needed. Mas lalo pang lumalim ang titig ni Dylan sa kanya na halos maningkit na ito. What complication are you trying to avoid? Secondary brain injury caused by increased intracranial pressure, hypoxia, and ischemia. Good, but you're incomplete. Hindi pa pala daw nagtatapos ang binata, kaya halos marinig ni Dahlia ang sariling tibok ng puso dahil sa matinding kaba. Kahit ang ibang juniors ay inakalang wala ng mali sa sinabi ni Dahlia, ngunit may butas pa rin pala. Securing the aneurysm is correct, but that's not the only priority. Timing is critical. The goal is early definitive management to prevent rebleeding. Every minute matters. Inayos ni Dylan ng konti ang suot na glasses at mas tumalim ang tingin kay Dahlia. And your next step shouldn't be reactive. You should always be thinking ahead. Airway, blood pressure control, and preparation for definitive intervention. Nevertheless, you've impressed me. But don't let that make you complacent. Nagpatuloy ang mga seniors na ipinaliwanag ng maayos ang case para lubos na maunawaan ng lahat, hanggang sa tuloy na silang matapos. The purpose of this exercise is not to embarrass any of you. It is to train your clinical thinking under pressure, to expose your weaknesses early, and to prepare for real cases where there is no time to hesitate. Kumalma na ang panlalamig ng lahat. Napakamot na lang din sa ulo ang ilang residente. You are expected to apply everything you learned in medical school. But more importantly, you are expected to think. Because in neurosurgery, thinking is what separates survival from failure.
Pagkatapos ng discussion, nagsipagbalikan na sila sa residence lounge. Umupo naman si Dahlia sa isang sulok. Tahimik, halatang na pressure. Ngunit sa wakas ay nakahinga na rin ng maluwag. Hanggang sa lumapit sa kanya si Linda, kasama ang bago nilang nakasundo na si Heidi. Girl, congrats! Ang husay-husay mo talaga. Congrats sa'yo, Dahlia. Tama si Linda. Ang galing mo. Nagawa mong lusutan lahat ng follow-up question ni Doc Dylan. Salamat sa inyo. Sa totoo lang, sinabi ko na lang kung anong nasa isip ko. Hindi ko na iniisip kung tama pa nga bang mga yun eh. Buti ka pa nga eh. Kung ako yung ginisa, baka naihina lang ako sa pantalon. Hirit ni Linda na ikinatawa nilang tatlo. Hanggang sa biglang may na-realize si Heidi. Pero ngayong araw pa lang kota ka na kay Doc ha? Parang ikaw palaging nakikita. Ay true. Una, ikaw ang pinag-assist sa OR. Tapos during case discussion, 6 naman tayong juniors pero ikaw ulit ang bunot. Napailing si Dahlia. Honestly, hindi ko nga rin siya maintindihan kung bakit laging ako eh. Uy, nakakahalata na ako ha. Baka naman may feelings pala sa'yo si Doc Dylan. Pinuri ka pa nga kanina eh. Nanlaki ang mga mata ni Dahlia sa sinabi ni Heidi. Heidi naman, seriously? Yun talagang naisip mo? Why not? I mean, posible naman yon, right? Tama naman si Heidi. Siguro alibay lang ni Dr. Silvestre yung magsungit-sungitan. Pero in reality, attracted talaga siya sa'yo. At gusto ko lang makilala ng gusto. Kaya palagi siyang gumagawa ng paraan para mapalapit sa'yo. Pagsang-ay ni Linda, dahilan para mapatingin si Dahlia sa paligid. Pagkatapos ay agad niyang nilapit ang mukha sa dalawa. Huwag kayong maingay, baka may makarinig sa inyo. Ano naman kung may makarinig? Baka mamaya ko ano pang isipin. Ayoko ng issue no? At saka first day pa lang mainit na talagang ulo nun sa akin dahil nalate ako. Alam niyo yan, kasi nung time na yon, grabe kayong makatingin sa akin eh. Malay mo naman diba? Ano ka ba? Pinag-iintan lang ako noon. Wala nang ibang dahilan, okay? Yun lang yun. Pero hanga talaga kami ni Linda sa'yo. Kung sa akin yung ginagawa, baka hindi na ako pumasok bukas. Sira, wala naman kasi akong choice. Hindi rin ako pwedeng pangunahan ng takot kasi mahirap mag-withdraw mid-training due to reputation and surgical circles. Isa pa, may connection si Dr. Silvestre sa may-ari ng ospital, kaya hindi ako pwedeng pumalag. Ay, hello Doc Dylan. Biglang bati ni Linda habang nakatingin sa likod ni Dahlia, dahilan para mabilis na napalingon din sina Dahlia at Heidi sa likuran nila. Napansin ang pagkabigla sa mga mukha nila, lalo na si Dahlia na namutla. Ngunit wala naman talaga doon si Dylan, kaya nakatanggap ng pambabatok mula kay Heidi si Linda. Sira ka! Parang humiwalay bigla yung kaluluwa ko sa katawan ko dahil sa sobrang takot eh. Akala ko talaga nandyan siya. Hindi pa naman kagandahan yung mga pinagsasabi ko. Please lang, ayoko nang dagdagan pa ng traso ko sa kanya no? Daing din ni Dahlia. Matapos yun, ay tawa sila ng tawa. Lalo na si Linda na hindi makamove on sa mga reaksyon ng mukha nila kanina. Isang araw, dinumog ang Villanueva Medical Center ng sandamakmak na pasyenteng nadamay dahil sa nangyaring pagsabog ng isang bomba sa lungsod. Mula noon, sunod-sunod ang mga pasyenteng dumating na may lacerations at blunt trauma, internal injuries at kung ano-ano pa. Hindi ko na mabilang kung ilang pasyente nang nahawakan natin ngayong umaga pa lang. Pagkalipas ng ilang oras, sandaling nakapagpahinga si Dahlia at Heidi nang magtungo sila sa locker room para magpalit ng scrubs. Kaya nga parang walang katapusan. Malaman ko lang talaga kung sino may pakana sa pagsabog ng bomba na yon. Papalunukin ko talaga siya ng sinturon ni Judas. Daming inosenteng nadamay, pati tayo na agrabyado. Reklamo ni Heidi dahilan para matawa si Dahlia habang umuupo sa isang maliit na couch. Hinilot-hilot niya rin ang balikat. Yan ang gusto ko sa inyo, Linda. Nagagawa niyo pa rin magbiro kahit sobrang pagod na. Syempre naman, hindi na para lalong istresin pa ang mga sarili, diba? Napatawa si Dahlia ng mahina. Alam mo,
May isa akong matandang pasyente na nakakaawa. Ilang segundo silang tahimik habang nagpapalit hanggang sa biglang may naibring up si Heidi. Bakit naman? Anong meron sa kanya? Comatose kasi yung patient ko na yon sa room 88. Si Sir Delton Fulkerson, 59 years old na. Ano yung condition niya? Severe traumatic brain injury, secondary to a car crash 2 years ago, with diffuse axonal injury. Napahinto si Dahlia at bahagyang napalingon kay Heidi. 2 years? Oo, hindi pa rin siya nagigising simula noon. Minimal to no response to stimuli. At ang masakla pa, wala man lang ni isang dumadalaw sa kanya. Simula doon nung ma-admit yan dito. As in, wala kahit isa man lang sa family member or kamag-anak niya. Buti inalaw ng ospital na makonfine siya dito for 2 years already, without any assurance that the bills will be paid. Same question, pero it's not really our call. Tama ka. Pwede ko bang puntahan yung patient mo sa room 88? Mamaya kapag free na ako? Habang naglalakad sila palabas ng lucky room, bigla yung tinanong ni Dahlia, dahilan para mapahinto si Heidi. Ha? Bakit? Wala lang, gusto ko lang siyang makita. Wow, kailan ka ba naging ganyan ka-interesado kahit hindi mo naman siya patient, girl? Alam ko, pero pasyente pa rin naman siya ng ospital, kaya pwede ko naman siyang tingnan. So bakit nga? I just want to visit him. Gaya ng sabi mo, he's been comatose for 2 years with no one coming to see him. Even without visible response. I believe kasi na there's comfort in knowing someone cares. At the very least, he won't feel alone. Napatitig si Heidi sa kanya. Ramdam nito ang kabaitan at pure intention na pinapakita ni Dahlia. At saka wala na akong balak mag-order ng kahit anong treatment sa kanya. Hindi ko siya patient kaya relax ka lang. Sige, ikaw bahala. Yee, salamat. Nagpatuloy na sila sa kanilang mga duty. Nang magkaroon nga ng konting free time si Dahlia, pumunta siya sa room 88 dahil hindi mawala sa isip niya ang kwento ni Heidi. Pagpasok niya sa loob, tanging tunog lang ng monitor ang maririnig. Tahimik na sinara ni Dahlia ang pinto at dahan-dahan siyang lumapit. Makikita sa katawan ng pasyente ang mga senyalis ng matagal ng pagkakahiga. Hello po, Sir Delton. Bati ni Dahlia kahit batid niyang hindi ito sasagot sa kanya. Ako po si Dahlia, isa po kong first year neurosurgery resident. Hinila niya ang isang upuan at umupo sa tabi nito. Siguro po matagal na kayong pagod sa sitwasyon niyo. Pero hanga pa rin po ako sa fighting spirit niyong lumaban. Napangiti siya ng bahagya habang tinititigan ang matanda sa muka. Alam niyo po, yung lolo ko, mahilig siyang kumanta. Naalala ko nga, hilig niyang kantahan yung lola ko nung nabubuhay pa sila. Bilib nga ako sa relasyon nila kasi matagal na silang magkasama. Hindi pa rin nawawala yung sweetness nila sa isa't isa. Alam niyo po ba yung kantang Kapantay ay Langit ni Pilita Corrales? Paborito yun ng lola ko, kaya yun ang madalas kong marinig na kinakanta ni lolo. Sandaling katahimikan ang dumaan hanggang sa kinuha ni Dahlia ang telepono mula sa bulsa ng kaniyang white coat at mabilis na nagtitipa doon. Ipaparinig ko po sa inyo, baka sakaling pamilyar kayo sa kanta. Giit ni Dahlia hanggang sa magsimula ng tumugtog ang kanta. Napapangiti na lang si Dahlia habang pinapakinggan ang musika dahil bumabalik sa kanyang alaala ang kanyang mga lolo at lola. Sinasabayan niya pa ng paminsan-minsan ang pagkanta. Di ba ang ganda po? Mas nakakaliw talaga pakinggan ang mga lumang tugtugin kaysa sa mga bago ngayon. Karamihan kasi ngayon malalaswa na Pagkausap ni Dahlia na para bang normal niya itong nakakakwentuhan. Kayo po, ano po kayang paborito niyong kanta? Di bale, kapag nagising na po kayo, itatanong ko na lang sa inyo. Ilang sandali pang nanatili si Dahlia sa kwarto ng matanda bago siya tuluyang nagpaalam dito dahil may duty pa siya na kailangang unahin. Magmula ng araw na yon,
naging madalas ang pagdalaw ni Dahlia sa matanda. Hindi niya namamalayan nasasanay na pala siyang bisitahin ito. Isang hapon, habang papalabas si Dahlia sa room 88, eksakto namang papasok sana si Heidi rito kaya nagkasalubong sila at kagad napansin ng dalaga na parang kagagaling pa lang ni Dahlia sa pag-iyak. Dahlia? Umiyak ka ba? Napaiwas ng tingin si Dahlia. Mabilis niyang pinunasan ng muka at pilit na ngumiti pero hindi niya pa rin maitatago ang pamumugto ng kaniyang mga mata. Ano? Wala lang to? Sigurado ka ba? Don't tell me, si Sir Dalton ang iniyakan mo. Alam mo, konti na lang talaga iisipin ko ng tatay mo talaga siya. Loko? Hindi no, naawa lang kasi ako. Naawa? Marahang tumango si Dahlia at bahagyang yumuko. Ang hirap lang kasing isipin at makita na ganito ang sitwasyon niya. 2 years na, tapos wala man lang dumadalaw sa kanya. Parang hindi lang siya nakakalimutan ng lahat eh. Parang pinabayaan na talaga siya. Natahimik si Heidi. Ilang sandali itong nakatingin lang kay Dahlia bago ito nagsalita na mas seryoso ang tono. Dahlia, alam mo naman diba na this is part of our protocol. We train to care for our patients, but we also need to maintain a certain distance. Hindi dahil cold tayo, but because we need to stay objective. Kapag masyado tayong na-attach, it becomes harder to make clear decisions, especially in critical situations. Alam ko naman yun, pero hindi ko lang kasi mapigilan eh. Naintindihan naman kita, and you can still be compassionate, pero kailangang may boundary. For the patient and for you. Kasi kung wala yun, you'll carry too much. And that's not sustainable in this field. Napatango si Dahlia. I understand. Thank you for reminding me, Heidi. Tama ka. I let myself get too involved. Pagkatapos, naglakad na silang dalawa palabas ng hallway. Galing naman kasi sa loob si Dahlia, kaya hindi na tumuloy si Heidi. Nasundan ng hapon na yun ng isang skill demo para sa kanilang mga junior resident. Nagkasatap ang stations. Sunod-sunod ang galaw ng mga resident habang nakamasid ang mga seniors. Everyone, attention! Nakatutok si Dahlia sa case interpretation niya nang biglang marinig ang boses ni Dylan. Lahat ay napahinto sa kanilang mga ginagawa at napunta ang mga atensyon kay Dylan na nakatayo sa harap. I will not be around tomorrow as we will be conducting a medical mission in a remote mountains barangay. Other seniors will supervise you in my absence. Dahil sa anunsyo ni Dylan, narinig ni Dahlia na nagbulong-bulungan ang ibang mga juniors kung wala bang isasama sa kanila para sa medical mission. At narinig niya ring ayaw ng mga ito na sila ang isama. Kaya maging siya ay kinabahan na rin. And Miss Dahlia Ramirez, you will be joining me. Ako po? Nautal na lang si Dahlia dahil hindi na naman nga siya nakaligtas. Yes, you will be exposed to cases involving head trauma, delayed referrals, and limited resources. This will be a real-world application for what you're learning. I expect you to be prepared. Yes po, Doc. Pero, tayong dalawa lang po ba? No, there will be nurses and support staff. Bahagyang tumagilid ang ulo nito. May bahid ng seryosong pagtataka. Why? Would you prefer to work alone with me? Sa naging hirit ng binata, may mahinang pagtawa siyang narinig mula sa gilid niya. Galing yun kina Linda at Heidi. Napilit pinipigilan pero kitang-kita pa rin ang mga ngiti nila. Sanamaan niya ng tingin ng mga ito bago siya muling humarap kay Doc Dylan. No, Doc. I was just clarifying. So, you were not inclined to work alone with me? Napakurap si Dahlia. Bahagyang nabigla sa tanong. No, Doc, I mean, I am capable of working with you alone. But that was not my intention. Saglit siyang tinitigan ni Dylan bago ito tumango.
Anyway, sorry for the short notice. Because of that, I will allow you to leave early so you can prepare, as we will be traveling early tomorrow morning. Thank you, Doc. Dahil masyadong matarik at mahirap ang daan, lalo na't nasa kabundukan yun, I suggest na huwag ka nang magdala ng sariling sasakyan. Sige po, makikipag-coordinate na lang ako sa nurses para makisabay sa kani. You will ride with me. Nagkatinginan ng mga juniors ng sandaling yon. Maging sina Linda at Heidi, na tila ba sa pamamagitan lang ng mga tingin, ay nagkaunawa na sila. Para kasing may sariling mundo sina Dylan at Dahlia habang nag-uusap at tila walang ibang tao sa paligid nila. Hindi na po, Doc. I appreciate your offering me a ride pero ayaw po kita nga bala. You will ride with me. Okay po. Hindi na nakakontra pa si Dahlia. Napayuko na lang siya at sandaling napapikit. Simpleng pag-uusap lang yon, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang kaniyang kaba. Ramdam niya yun sa mabilis na pagkalabog ng kaniyang dibdib. Alright, let's proceed with the skill demonstration. 2 oras pang tinagal ng demo, kaya mas naging abala pa ang lahat. Matapos yun, bumalik na si Dahlia sa residence lounge para kunin ang kaniyang gamit. Gaya ng sinabi ni Dylan ay pwede na siyang umuwi ng maaga. Kagad naman siyang sinundan ni Linda at Heidi. Mabuti pa yung isa dyan, makakauwi na. Yes po, Doc, pero tayong dalawa lang po ba? No, Doc, I mean, I am capable of working with you alone, but that was not my intention. Hirit ng dalawa, ginaya pa nilang sinabi ni Dahlia kanina. Pero ginawa nila itong mas nagpapakyut kaya tawang-tawang dalawa na napa-appear pa habang si Dahlia ay napairap na lang. Tigilan niyo nga ako. Kanina pa kayo parang ewan. Akala niyo ba hindi ko kayo nakikita nagpipigil ng mga ngiti ha? Masisisi mo ba kami? I mean, neurosurgeon tayo for a reason. So makikita talaga namin ang pattern. At ang pattern? Special ka kay Dr. Dylan Silvestre. Ash, pangalan palang nakakawet na. Kayo talaga? Ang dudumi ng utak nyo. Focus tayo sa cases, pwede ba yun? Kami nang bahala ron. Basta, kwentuhan mo kami kung anong mangyayari sa medical mission ha? Giit ni Linda, sabay kindat sa kanya. At nakakalokong umuso. Napailing na lang si Dahlia at nagpatuloy na lang sa pagligpit ng kanyang gamit. Bago tuluyang umuwi, lumapit muna siya kay Heidi. Heidi, i-check mo si Sir Dalton from time to time habang wala ako ha. Napataas ang isang kilay ni Heidi. Ayan ka na naman girl. Alam mo, parang mali talaga na sinabi ko pa sa yung tungkol sa kanya eh. Sorry na. Besides, he's under neurosurgery care. Wala naman sigurong masama kung concern ako kahit papano sa status niya, right? Okay, fine. Ako nang bahala. Napangiti si Dahlia. Salamat. Kausapin mo rin siya kahit very slight lang ha? Yeah, masusunod po Dr. Silvestre, Ramirez. Parang ka talagang ewan. Kapag may makarinig sa'yo, ewan ko na lang talaga. Makaalis na nga. Bye! Aray! Pinisil niya pang pisng nito bago siya patakbong umalis. Habang naglalakad, palabas ng ospital, paulit-ulit pa sa utak niyang pangasar ng mga ito. Kaya napailing na lang siya at pilit yung inalis sa sistema niya. Kinabukasan, maagang nagkita-kita sa Villanueva Medical Center ang mga kasamang aakit sa bundok. Check all the equipment. We will not have the luxury of returning once we're there. Maikling paalala ni Dylan bago ito pumasok sa driver's seat kung saan si Dahlia nakaupo na sa tabi nito. Wala sila masyadong usapan sa biyahe. Maliban sa mga daing ni Dylan sa tuwing sumasayid ang ilalim ng sasakyan sa lubak-lubak at sira-sirang kalsada. Pagdating sa barangay sa itaas ng bundok, siksikan ng mga tao sa maliit na covered area. Maayos ang naging daloy ng medical mission. Tiniyak ni Dylan na kontrolado nilang sitwasyon at ang daloy ng pasyente. Airway first. Ensure it's patent. If there's any compromise, secure it immediately.
Noted, Doc. Sunod-sunod ang consultation, triage, at minor procedures. Mabilis ang naging takbo ng oras hanggang sa tuluyang maging successful ang maghapong medical mission nila. Bago magdilim, isa-isa nang pinauna ni Dylan ng mga support staff at nurses na bumalik sa syudad. Kailangan kasing magpaiwan nila Dylan sandali dahil may sasadyain silang bedridden patient sa bahay nito matapos makiusap ang nanay, kaya pinagbigyan nila. Halos isa't kalahating oras din ang itinagal nila roon bago sila tuluyang nakapagpaalam na kailangan na nilang bumalik sa syudad, lalo't gabi na rin at mahirap ang daan. Habang binabagtas nilang masukal at makipot na daan sa gitna ng kagubatan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. What the heck? Come on, not now! Lord, please, let us make it home safely. Reklamo ni Dylan dahilan para mapapikit na lang si Dahlia at napadasal. Kahit sa windshield ng sasakyan, malakas ang hampas ng ulan. Ilang sandali lang ay nagiging maputik at madulas na rin ang daan. Hindi nagtagal, napasadsad ang sasakyan sa isang lubak. Sumunod noon ay tumirik na ito. Dang it! Sinubukan ni Dylan na i-restart yung makina, ngunit walang naging response. Engine's dead. Doc, ano na pong gagawin natin? I don't know yet, but we need to stay calm first. Sinubukang paandarin muli ni Dylan makalipas ang ilang sandali, ngunit wala pa ring response. Battery or mechanical failure. Either way, we're stuck. Dali-daling kinuha ni Dahlia ang telepono at sinubukang magdial. My gosh! Wala akong signal. Tinignan din ni Dylan ang sariling telepono. Wala rin ako. Paano na to, Doc? For sure, nag-aalala sa akin ng pamilya ko. It's raining outside. It's safer to stay here until the rain stops. Napatingin si Dahlia sa labas ng bintana. Ngunit dahil madilim na at sinabayan pa ng ulan, wala siyang makita. Kaya naman, mangiyak-ngiyak na siya. Pero Doc, nakakatakot dito. Napayuko si Dahlia matapos niyang maramdaman ang palad ni Dylan na dumampi sa likod ng palad niya. Hanggang sa dahan-dahan siyang napabaling ng tingin sa mukha nito. Alam kong nag-aalala ka na. But as long as you're with me, I promise you're safe. Natatakot lang kasi ako na baka mapano tayo dito sa gitna ng kagubatan. I know, and I understand. But I won't let anything happen to you. To us. Tumango si Dahlia at sandali silang nagkatitigan. Nang alisin na ni Dylan ng palad nito, tsaka pa lang siya umiwas ng tingin. Halos kalahating oras din ang lumipas bago tuluyang tumigil ang ulan. Finally, huminto na ang ulan. Can you promise me that you'll stay inside while I go out to check the car? Okay, Doc. I promise. Tumango na lang si Dylan at lumabas na ng sasakyan. Halos 15 minutes din ang lumipas bago ito bumalik at binuksan ang pinto sa driver's seat. Hindi ko malaman kung anong sira ng sasakyan. Pero ilang hakbang lang mula rito, may nakita akong kubo. Nacheck ko na rin ang loob. Walang tao at mukhang safe naman. I guess, dun muna tayo magpalipas ng gabi. Are you okay with that? Ayos lang. Kung ilang choice na meron tayo sa ngayon. Lumbas na si Dahlia ng sasakyan. Kinuha rin muna ni Dylan sa backseat ang ilang pagkain na bigay sa kanila ng mga pumunta kanina sa medical mission. Pagkatapos ay nagtungo na sila sa kubo na may kalumaan na pero mukha pa namang matibay. Sa loob nito ay may maliit na papag na gawa sa kawayan. Kung tatansyahin ay kasya rito ang buong katawan ng isang tao. We'll stay here. Also, I'm sorry about what happened. Dahil sa desisyon ko kaninang puntahan pa yung bedridden patient, ginabi tuloy tayo. Hindi mo kailangan mag-sorry, Doc. Pareho lang naman natin ginustong tumulong. Naupo si Dahlia sa dulong bahagi ng papag. Parang ngayon niya palang naramdaman ang bigat at pagod sa katawan niya
Napatingin naman sa kanya si Dylan. Pansin nito ang antok sa mga mata niya. Gusto mo bang matulog muna? Actually, inaantok na talaga ako. Ayos lang ba kung matutulog ako rito? Yeah, sure. Pero paano ka, Doc? Don't worry about me. Besides, the bed isn't big enough for both of us. Maliban na lang kung gusto mong humiga sa ibabaw ko. And second, hindi tayo pwedeng matulog ng sabay for our safety. Hirap intindihin ng isang to. May time na mabait, minsan nagiging caring, tapos biglang susumpungin ng kasungitan. Bulong ni Dahlia. Are you saying something? Ha? Wala. Nagdasal lang ako na sana maging safe tayo dito. Alright, sige na. Matulog ka na. Babantay na lang kita. Humiga na si Dahlia. Ginamit niya ang kanyang bag bilang unan. Unti-unti niyang pinikit ang mga mata at hinayaan ang sariling lamunin ng antok. Lumipas ng ilang minuto. Ngunit sa kabila ng kanyang antok, hindi niya magawang makatulog. Nang sandaling imulat niya ang mga mata, nahuli siyang nakatitig sa kanya si Dylan. Pero agad din itong umiwas ng tingin matapos siyang makitang dumilat. Hanggang sinubad nito ang suot na jacket at inabot yun sa kanya na hindi pa rin siya nililingon. Para saan to? Ano? Baka nilalamig ka. Yan muna ikumot mo. Kalmadong boses na sabi nito. Nagulat man, kinuha pa rin yun ni Dahlia. Salamat. Ikinumot niya na yun sa katawan niya at habang niyayakap ng jacket ang katawan niya, hindi niya maiwasang malanghapang mabangong amoy nito. Halatang mamahalin ng panlalaking pabango. Sa loob-loob ay napangiti si Dahlia. Ngunit hindi niya alam kung dahil ba yun sa pagiging caring na naman ni Dylan. O dahil sa magandang preference nito sa pagpili ng pabangong hindi masakit sa ilong pero tagos sa buto ang bango. Sa kabila nun, ramdam niya pa rin ang presensya at ang titig ni Dylan. Pero natili pa rin siyang nakapikit hanggang sa hindi niya na malayang nakatulog na pala siya. Makalipas lamang ang ilang oras, nagising na ang diwa ni Dahlia. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatulog. Ngunit pagdilat niya, laking gulat niya nang makita kung gaano kalapit ang mukha ni Dylan sa kanya. Dahil sa gulat at bilis ng reflexes ni Dahlia, nagkauntugan sila sa noo. Ah! Aray ko! Damn, that hurts. Sorry, bakit naman kasi ang lapit ng mukha mo? Nagulat tuloy ako. Napaupo si Dahlia habang hinihimas ang noo. Sorry, nagising ba kita? May dumi kasi sa mukha mo. Aalisin ko lang sana. We, may dumi ba talaga? What are you thinking? That I might kiss you? Keep dreaming. Umalis na si Dylan sa harap niya. Bumalik ito sa kinakain at muling sumubo habang nakatingin sa labas. Hinaplos naman ni Dahlia ang pisngi niya at totoo ngang may dumi rito na mukhang galing sa bubong ng kubo na gawa sa dahon ng anahaw. It's too early. Bakit hindi ka matulog ulit? Nawala ng antok ko dahil sa mukha mo at saka feeling ko naman sapat na yun para makabawi ako ng lakas. Katuwiran ni Dahlia. Nagulat pa siya nang biglang ibato sa kanya ni Dylan ang isang supot ng kakanin. Mabuti na lang ay mabilis siyang kumilos at nasalo niya yon. Wow! Ang bastos ha? Ganun bang tamang pagbigay ng pagkain? Call me bastos if I undress in front of you and show you my long big fat syringe. Syringe? Anong syringe? Do you really want me to say the exact word? Sandaling napaisip si Dahlia. Ganoon na lamang ang gulat niya nang maintindihan na ito. What? Ba't ganyan kang makatingin? You mean the one inside your underwear? No, I'm talking about an actual syringe. Matapos yon, ay napangiti ang binata. Ngayon, sino mas basto sa atin? Wow! Ang husay mo mambaliktad ng sitwasyon na. Ngumiti lang ulit si Dylan at nagpatuloy na sa pagkain. Ilang sandali rin silang natahimik bago yun binasag ni Dahlia. Gusto mo bang ikaw naman ng matulog?
Napangat sa kanya ng tingin si Dylan. Sa totoo lang, ay inaantok na rin ito. Pero sanay na itong tiisin yon. No need. Sige na, para makabawi ka rin ng lakas. Alam kong antok na antok ka na. Are you sure? Oo nga, ako naman na magbabantay. Okay, pero kung matakot ka, or kung may marinig kang something, gisingin mo agad ako ha. Iidlip lang din ako. Tumayo na si Dahlia mula sa papag at si Dylan naman ang pumalit. Inalis muna nito ang suot nila glasses bago ito humiga at pumikit. Maya-maya, hindi maiwasan ni Dahlia na mapasulyap sa maamong mukha ng binata. Ay, can't believe na mas lalo pa siyang gumapo kapag walang suot na salamin. Bulong ni Dahlia. Sa tingin niya ay sapat lang ang lakas noon para hindi siya nito marinig. Lalo't mukhang mahimbing na ang tulog. Kinaumagahan, lumiliwanag na ang langit ng kusang magising si Dylan. Hindi na ito ginising ni Dahlia dahil alam niyang kumpara sa kanya, mas malala ang pagod na sinapit nito kahapon. Humanap kagad ng paraan ng binata para maayos na ang sasakyan. Mabuti na lang, may isang dumaan na sakay ng motorsiklo. Pinaran ngayon at sa kabutihang palad, isa itong mekaniko. Umalis muna ang lalaki dahil kukuha raw muna ito ng mga tools. At pagbalik nito'y inayos na nila ang sasakyan. Naging matagumpay naman yon. Dahil doon, tuloy na silang nakabalik sa syudad ng ligtas. Nagpresenta rin si Dylan na ihatid si Dahlia sa bahay nila. At sa hapon na lang siya nito pinapa-duty para makapagpahinga pa siya kahit papano. Andyan na siya! Oh, kumusta ang banding mo with Doc Dylan sa bundok? Oo nga, kanina ka pa namin hinihintay. Balita namin, may exclusive overnight kayo. Pagdating ni Dahlia sa hallway ng neurosurgery ward, hindi pa man siya tuluyang nakakalayo mula sa elevator, ay sinalubong na siya ni na Linda at Heidi. Hoy, tumigil nga kayo. Medical mission yon, hindi gaya ng mga iniisip nyo. Sure ka? Iba kasi yung glow mo ngayon eh. Anong glow dito? Ang haggard ko nga. Pero anong nangyari kagabi habang magkasama kayo? Napailing si Dahlia habang patuloy sa paglalakad. Hindi pa rin tumitigil ang dalawa sa pangungulit. Wala. Hinintay lang namin na mag-umaga. Yun lang? Ang boring naman. Kaya nga, wala man lang yung gaya ng mga palabas na manginginig sa lamig si girl tapos gagamitin ni boy yung body heat niya para mainitan to. Walang ganon, okay? Sige, para may satisfaction kayo kahit papano. Pinahiram niya sa akin yung jacket niya para may kumot ako. Tapos binintay niya ako habang tutulog. Ano, sapat na ba yun? Sa kwento niya, napatili ang dalawa. Na para bang ang mga ito pa ang kinilig sa nangyari. Wow, hindi ko alam na may gantong sweet side pala siya. Giit ni Linda. What's going on here? Magsasalita pa sana si Heidi ngunit biglang sumulpot si Dylan. Nagkatinginan tuloy silang tatlo. Tsaka sabay-sabay tumayo ng maayos. Good afternoon, Doc. Welcome back, Doc. Tinatanong lang po namin si Dahlia tungkol sa nangyaring medical mission. Tama, Doc. Yun nga po. Gusto lang naming may matutunan sa mga ganong cases. Go back to work. I don't tolerate gossip during duty hours. Istriktong utos nito. Malamig ang tono ng boses at seryosong muka. Kagad namang nagsipag-alisan ng tatlo. Iba pala talaga siya kapag nasa ospital kumpara kapag nasa labas. Dito ang cold niya, mahigpit at laging focus sa trabaho. Parang iba yung deal na nakasama ko kagabi. Yung caring, nagbibiro at may soft side. Bulong ni Dahlia sa sarili. Napansin niyo ba yun? Ngayon nga lang pumasok si Doc Dylan na walang suot na glasses. Yun nga eh, mas lalong lumabas yung kagapuhan niya. Natigilan si Dahlia sa sariling iniisip matapos marinig ang usapan ni Linda at Heidi. Ngayon niya palang din napagtanto na wala kang suot na glasses si Dylan. Siguro, nakita niya kasi ito kagabing walang salamin, kaya medyo nasanay na siya. Hindi kaya narinig niya yung sinabi ko kagabi?
Gising pa kaya siya nun? Pero baka nagkataon lang. Baka trip niya lang na huwag magsalamin. O baka naman nakalimutan niya lang. Hay, asyumera ka naman na gagawin niya yun dahil lang sa sinabi mo, Dahlia. Hinuha niya sabay kontra sa sarili. Nang hapong din yun, as usual ay naging abalang neurosurgery unit, sunod-sunod ang cases at medyo lutang dahil sa antok. Tuloy-tuloy pa rin si Dahlia sa trabaho. Sa ICU, inasikaso ni Dahlia ang isang post-operative neurosurgical patient na may intracranial hemorrhage. Okay, weight-based dosing, 80 kilograms. Basa niya sa chart. Mabilis ang kilos niya na nag-type ng order at nagmamadaling nagpatuloy sa computation dahil sa dami ng pasyente. Sinunod niya ang formula. Agad na nag-prepare ng IV, solution at na-endorse ito sa nurse. Please administer as ordered. Copy po, doktora. Ilang minuto lang ang lumipas. Biglang nagbagong vital sign ng pasyente. Doktora, bumababa po ang blood pressure ng pasyente. Bumibilis po ang tibok ng puso niya. What? Tumakbo si Dahlia papunta sa bedside. Tiningnan niya ang monitor. Check serum electrolytes, stat! Nasaan na po, doktora? Mabilis ang galaw ng buong team hanggang sa lumabas na ang resulta kung saan nagkaroon ito ng severe hypernatremia. Oh no, hindi ito maaari. Nanlamig na lang si Dahlia sa kanyang kinatatayuan dahil sa nabasa. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang chart. 60, not 80 kg. Anong nangyayari sa'yo, Dahlia? Sermon niya sa sarili. Pilit siyang kumalma at ginawa agad kung anong nararapat. Start corrective management. Adjust IV fluids. Prepare for controlled sodium correction. Yes po, Doc. Na-stabilize naman ang pasyente pagkatapos ng agarang intervention. Ngunit hindi doon natatapos ang nangyari dahil ipinatawag siya sa conference room. Pagdating niya sa loob, nandito ng mga senior consultants maging si Dylan. Nilamon ng matinding kaba si Dahlia. Ngunit ngayon pa lang, natanggap na niya ang kanyang magiging kapalaran. Let's proceed. The purpose of this meeting is to review the incident involving the administration of hypertonic saline. Bungad ng isa sa mga senior doctor, si Dr. Reyes, isang consultant neurosurgeon at batikang doktor. Based on the chart and lab result, the root cause was miscalculation in the dosing. Specifically, the weight used was incorrect. A discrepancy of 20 kilograms significantly alters the dosage in a waist-based medication like hypertonic saline. Segunda ni Dr. Lim, isang associate consultant. This is a high-risk medication. Any deviation in dosage can result in severe complications, as we've seen electrolyte imbalance leading to cardiac instability. Dagdag ni Dr. Alvarez, isang chief medical officer ng ospital, na may pangkalahatang responsibilidad sa lahat ng clinical operations at mga doktor sa buong institusyon at may direktang otoridad sa pagpapatupad ng mga clinical standards at policies. Dr. Reyes, the resident involved is still under probation, correct? Yes, Dr. Alvarez. 5 months into the program. Given the severity of the error and the risk posed to the patient, the question is whether remediation is still appropriate or if removal is necessary. Dagdag ni Dr. Lim, kaya lahat ay napatingin sa mga dokumento sa mesa. From a patient safety standpoint, this is a significant breach of protocol. In most cases involving high-risk medication errors of this magnitude, program dismissal is strongly considered. Suwestyon ni Dr. Alvarez na ikinatango ni Dr. Lim. We also need to consider accountability and the ability of the resident to function safely under pressure. Dr. Ramirez, do you wish to respond? I take full responsibility for my mistake. Tugon ni Dahlia.
Alam niya sa sariling hindi siya maaaring magdahilan dahil yun naman talaga ang totoong nangyari. Understood. Based on the discussion, I will ask the committee to deliberate. Nagkaroon ng maiksing diskusyon ng mga doktor hanggang sa I recommend termination given the risk demonstrated. I agree. This level of error, especially at this stage, raises serious concern. I don't agree with the termination. Nagkatinginan ng mga seniors matapos kumontra ni Dylan. The order passed through my service. I should have verified the computation before it reached the patient. Matatag at kalmadong paliwanag ni Dylan. Napakunot naman ang noo ni Dahlia dahil sa hindi wastong ginagawa ni Dylan. Dr. Silvestre, you are aware of what you're taking responsibility for, right? I am. Doc, no. Ako nagkamali. I didn't double check. Hindi mo kailangan. I said what I said. The responsibility remains with the supervising consultant. Therefore, the recommendation to terminate Dr. Ramirez is unacceptable. Dahil doon, muling nagkaroon ng diskusyon ng committee. Matapos ang ilang sandaling deliberation, nagkaroon na sila ng final decision. Given the circumstances and considering the supervising consultant's assumption of responsibility, let it be recorded that the recommendation for termination is no longer valid and is hereby withdrawn. Nanlaki ang mga mata ni Dahlia dahil sa naging desisyon. Sa loob-loob niya, alam niyang mali ang ginawa ni Dylan. Kaya naman pagkatapos ng meeting, hinabol niya ito at nagmamadaling umalis. Doc, wait! Doc, teka lang! Dr. Dylan Silvestre! Wala na sanang balak si Dylan na intindihin siya. Ngunit nakulitan na ito. I have a patient to attend to. What exactly do you need, Dr. Ramirez? Gusto ko lang malaman kung bakit mo ginawa yun. Alam natin pareho na wala kang kasalanan. Gusto ko lang. Ano? Yun lang? Dahil gusto mo lang? Yeah. Nakakaburo yung usapan kanina. So inako ko na para matapos agad. Seriously? Pinamhamak mo yung profession mo dahil lang sa naburiyo ka? Paano kung ikaw ang tanggalin? I won't accept that. Humakbang ito papunta sa direksyon niya at bahagyang inilapit ang mukha sa kanya. I made a mistake. You shouldn't take the fall for it. They won't remove me, okay? I wouldn't do it if I knew it would put me in danger. Ano ba talagang dahilan? Hindi ko kasi matanggap yung reason na gusto mo. Just don't make that mistake again. Pahayag ng binata bago siya nito tuluyang tinalikuran. Naiwan si Dahlia sa kanyang kinatatayuan. Napalaisipan pa rin ang ginawa ni Dylan. Dahil sa nangyari, pumunta si Dahlia sa room 88 para ilabas kay Sir Dalton ang kanyang mga nararamdaman. Lalo na ang pagkakamali niyang nagawa. Hindi man siya makausap nito, gumaan naman kahit papano ang pakiramdam niya. Wait a minute. Bakit may narelease na external ventricular drain kit but no procedure recorded, no patient name, and no attending physician signature? Makalipas ang isang buwan at sa kalagitnaan ng pagre-review ni Dahlia ng mga charts sa nurses station isang gabi, may napansin siyang hindi nagtutugma. Hindi pwede to. High-risk equipment yun. Dahil doon, ay mabilis niyang tinignan ng inventory system. EVD kits are strictly monitored. Bawat isa dapat documented kung saan ginamit. Kung may na-miss dito, malaking problema to. Kailangan ko tong i-report kay Dylan. Dali-dali siyang lumapit sa isa sa mga nurses. Excuse me, Nurse Eugene. Nakita mo ba si Doc Silvestre? Yes, Doc. Nakasalubong ko siya 2 minutes ago. Mukhang umakyat po siya sa rooftop. Rooftop? Okay, thank you. Nagtataka man si Dahlia kung anong ginagawa nito sa rooftop. Pumunta pa rin siya. Pagkakit niya rito, sumalubong sa kanyang malamig na hangin. Natanaw niya agad sa isang sulok si Dylan. Nakatalikod ito at bahagyang nakayuko. Doc,
Pwede ka bang makausap sandali? Hindi siya nalingon ni Dylan. Mukhang nabigla rin ito sa di naasahang pagdating niya. Dahilan para nagmamadali itong nagpunas sa muka. Sandaling natigilan si Dahlia nang marinig niya ang mahinang pagsinghot nito. Gosh, mukhang hindi yata tama ang timing ko. Sambit niya sa kanyang isip. If this is about work, please talk to me later. Malamig at basag ang boses na wika ni Dylan. Kaya sa tingin niya'y tama ang kutob niyang galing ito sa pag-iyak. Sorry, Doc. Matapos yung sabihin, hindi pa rin magawang umalis ni Dahlia na para bang tinutulungan siya ng kaniyang mga paa. I know I might be overstepping and I don't fully understand what you're carrying, but you don't have to go through it alone. Marahang paliwanag niya. Sinigurado niyang bawat salitang sasabihin niya ay pinag-isipan ng maigi. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa akin ang lahat. Just tell me whatever you can. Makikinig ako. No judgment. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, nanatili itong nakatalikod. Sabihin mo lang kung gusto mo nang may kasama. Kahit hindi ka magkwento, I'll stay. Pero kung gusto mo ng space, I'll give it to you. Hindi kita pipilitin. But when the time comes that you can carry everything on your own anymore, no matter what time is it, you can call me. I'll be there, ready to listen. Hindi pa rin umiimik si Dylan kahit napatango si Dahlia. Tumalikod na rin siya at nagsimula ng maglakad paalis. You've been visiting him. Napahinto siya bigla sa sinabi nito. Hindi yun tanong, kundi isang kumpirmasyon. Kaya bumalik siya at sakto namang humarap na si Dylan. Anong tinutukoy mo? You talk to him. You play music. You share your life stories. You cared for him, even though he's not your patient. Napaisip si Dahlia sa mga sinabi nito. At isa lang ang pumasok sa isip niya. You mean Sir Dalton Fulkerson? Yung patient sa room 88? Tumango si Dylan ng bahagya. He's my father. Parang huminto ang mundo ni Dahlia sa pagkabigla. Teka, totoo ba? Sorry, hindi ko lang in-expect. Yeah. Pero Fulkerson yung apelyido niya. I changed it to a random surname. I made sure no one could connect us. Sorry for asking. May hindi pa kayo pagkakaunawan ng tatay mo? Kaya rin ba walang dumadalaw sa kanya? He was abusive. Not just to me, but to my mom too. Bata pa lang ako. I already knew what it felt like to be scared in your own home. My mother tried to protect me. Every time na binubugbog ako ni Dad, sinasalo niya yung mga suntok na para dapat sa akin. Paliwanag ni Dylan. Hindi na nagsalita si Dahlia at hinayaan lang ang binata na magpatuloy. Then one day, she just couldn't take it anymore. She was tired of being in pain. Tired of giving Dad so many chances to change. So, she killed herself. Tumulo ng ilang butil ng luha ni Dylan matapos isalay-sayon. Akala ko titigil na siya when my mom died. But he didn't. Sa akin niya binuhos lahat at mas lumala pa. Umigting ang panga nito habang naalala ang mga hirap na dinanas noon. Hindi ko na matiis. So I left. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ng panahong yun. Basta umalis lang ako. Kasi kung hindi, baka hindi ko kayanin. At sumunod na rin ako sa nanay ko. Doon ako natutong tumayo mag-isa. Walang ibang inaasahan. Walang kasiguraduhan sa direksyon sa buhay. Just surviving every day. But look at me now. Because of that drive to have a better life, I became a great doctor. At least, I think I am. Pilit itong tumawa sa kabila ng mga luhang patuloy sa pagpatak. Ngumiti naman si Dahlia bilang kumpirmasyon
Nakahanga-hanga at mahusay nga itong doktor. Then 2 years ago, bigla na lang siyang lumitaw, asking for forgiveness. Gago, diba? Na para bang mabubura lahat nun, ang lahat ng ginawa niya. Tumalikod si Dylan at lumanghap ng hangin habang nakatingin sa magandang view ng city lights ngayong gabi. That same day, he got into a car accident. And until now, I don't know what that says about me. Kasi kahit anong pilit ko, all I feel for him is anger. And the trauma he left that I can't escape. Nang tumahimik si Dylan, lumapit si Dahlia at tumabi rito. I'm sorry you had to go through that. Matapos niyang pasadahan ng tingin, tumango si Dylan at muling tumingin sa malayo. So to answer your question, I don't visit him. I don't sit beside him. I don't talk to him. Because I can't. But you do. You sit there like he deserves it. You talk to him like he's not alone. Humina ang boses nito at muling nabasag. You gave him something he never could. Naramdaman ni Dahlia ang bigat ng mga salitang iyon hanggang sumarap sa kanya si Dylan at hinawakan siya sa magkabilang braso. That's why I'm asking you to keep doing that. To keep taking care of him. Because I can't face him yet. And I don't know if I'll ever be ready to. Sige, I will. I'll do it for you. Walang pag-alinlangang tugon ni Dahlia. Ilang sandali silang natahimik hanggang sa naisip niyang isang bagay na maaaring makatulong sa binata kahit papano ay gumaan ang pakiramdam nito. Can I give you a hug? Sandaling napatitig sa kanya si Dylan at laking gulat niya na ito mismo ang yumakap sa kanya. Ramdam niya pang umiiyak ito habang magkayakap sila. Everything will be okay, Doc. Kahit hindi pa ngayon. You'll get through this. You can close your eyes and think of me as your mother for now. Let my embrace remind you of how proud she would be of you, how she misses you, and how much she loves you. Nanatili silang magkayakap sa isa't isa ng ilang minuto hanggang sa kumuwala si Dylan habang pinupunasan ang sariling mga luha. Thank you. Thank you for listening and for staying with me. Anytime, Doc. Natahimik ulit sila habang parehong lumalanghap ng hangin hanggang sa biglang may naalala si Dahlia. Ito bang dahilan kaya hindi mo ako hinayang matanggal? Dahil ako'y nag-aalaga sa tatay mo? Napatingin sa kanya si Dylan at bahagyang umiling. It's one way of thanking you. Hindi mo naman kailangan gawin yun. I already did. And one more thing. I know you have potential. And I don't want that to go to waste. I am not really just the type to give compliments. Ganon? Sabagay, naintindihan naman kita. Nakakatanggal kasi ng angas yun. Biro ni Dahlia dahilan para mahinang natawa ang binata. Matapos yun, napabuntong hininga ito. It's been a long night. Let's get back to work. Sure. And by the way, don't worry, Doc. Lahat ng kunento mo, safe sa akin. Ngumiti at tumango sa kanya si Dylan. Tuloy na rin silang umalis sa rooftop para sikasuhin ang isang medical discrepancy na siyang sadya ni Dahlia kanina. Good work. Tipid na pagbati ni Dylan isang araw matapos ang kanilang successful ngunit mahaba at maselang operasyon. You kept your composure even during the critical parts. Nabigla si Dahlia matapos siya nitong purihin. Gaya kasi ng sabi nito, noon, hindi ito mahilig magbigay ng compliments.
kaya hindi sanay si Daliang makarinig ng ganun mula dito. Talaga? Kinakabahan kaya ako kanina. Ikaw ba naman ang kasama ko? Itinago ko lang talaga. Bahagyang napangiti si Dylan sa sinabi niya. You did well. Ang makarinig ng ganung papuri mula kay Dylan ay once in a blue moon lang mangyari. Kaya hindi na ikinagulat ni Dali ang tila mga paru-parong nagliliparan sa kanyang kaibuturan. You're off tomorrow, right? I checked your schedule. Tahimik silang nagpatuloy sa paglalakad sa hallway nang biglang itanong iyon ni Dylan na ikinabigla niya. Yes. Day off ko bukas. Saglit siyang napaisip kung bakit bigla itong nagka-interes sa schedule niya. Wala ka bang gagawin? Wala. I mean, sa apartment lang ako whole day. Magpapahinga lang. Then, pwede ko bang hiramin yung araw mo bukas? Napahinto si Dahlia sa paglalakad. What do you mean, Doc? If you're willing, I'd like to take you out. Lalabas? Tayo? You just said you're free. Oo. Nagulat lang ako ba't mo ako biglang inaaya. Does there have to be a reason to ask someone out? Let's just say, I'd like to have some company. Sige, ayos lang naman sa akin. Tumango si Dylan. Just to be sure, do you prefer a quiet place or somewhere crowded? Quiet place. How about indoor or outdoors? Outdoors. Alright. Lastly, fine dining or simple place? Sandaling nag-isip si Dahlia at saka bahagyang ngumiti. Jollibee, to be specific. Favorite ko kasing kumain dun eh. Bahagyang napahanga si Dylan nang piliin ni Dahlia ang common fast food chain na yon. Noted. I'll pick you up at 8 a.m. tomorrow at your place. Nagpatuloy na ulit sila sa paglalakad. Walang nabanggit si Dylan kung saan siya nito gustong dalhin specifically, pero hinayaan niya na lang. Kinabukasan, kagigising pa lang ni Dahlia. Magulo pa ang buhok at lutang pang isip niya nang mabasang message ni Dylan na nasa labas na raw ito. 7:30 pa lang ang aga naman niya. Nakakahiya yung tsura ko. Dali-dali siyang tumayo, inayos ang sarili at naghilamos. Nakapajama pa siyang lumabas. Pagbukas na ng gate, nadatnan niya si Dylan na nakasandal sa kotse. Casual lang ito sa suot na white button-down shirt at itim na slacks, pero ang lakas pa rin ng dating. Good morning, Doc. Good morning. Bati nito sabay napapangiting bumaba ang tingin sa suot niya na Hello Kitty ang design. Sorry, kakagising ko lang eh. Okay lang ba pasok ka muna sa loob? Maliligo muna ako. Saglit lang, promise. Iniwan muna niya sa sala ang binata at dali-dali siyang kumilos. Bago pa man mag-alas 8 ay natapos na siya. Okay na siguro to? Ano, tara na? Pahapiyaw na tumingin si Dylan sa simpleng suot niya na off-shoulder pastel dress. That looks good on you. Sambit nito habang naunang lumabas. Pasimple namang napangiti si Dahlia. Nasasanay na siya sa biglang papuri na bibihira nitong gawin. Please get in. Pinagbuksan siya nito ng pinto sa passenger seat. Hinawakan pa siya nito sa ulo para hindi siya mauntog. Nang makapasok naman ito sa driver's seat, inabot din ito ang seatbelt at kinabit yon para sa kanya. Hindi na rin siya nagtanong kung saan sila pupunta. Hinayaan niya na lang ito na mag-decide. How about we have breakfast at Jollibee first? Is that okay with you? Tanong ni Dylan sa gitna ng pagdadrive. Para namang bata na agad na napatango si Dahlia. Seems like you really love eating there. Yup. Nung mga bata kasi kami, hindi pa namin afford kumain doon. Kaya ngayon, I guess I'm healing my inner child. Ilang sandali lang, nakarating na sila sa isang branch nito. Ngunit ang pinagtataka ni Dahlia,
ay kung bakit wala man lang ni isang tao sa loob. Sarado na yata sila dito. Sa iba na lang tayo kumain. Ayos lang kahit hindi na sa Jollibee. Hindi sila sarado. Tara na sa loob. Sigurado ka? Good morning, ma'am and sir. Your exclusive reservations ready. Please come in. Nagulat si Dali nang biglang sumulpot ang isang staff at yun ang sinabi sa kanila. See, they're not closed. Pansin pa rin ang gulat sa mukha ni Dahlia habang umuupo sila. Don't tell me pinaklose mo to. You said you wanted a quiet place, right? So I did. Oo, pero hindi ko naman alam na ipapasara mo talagang isang buong branch for this. Natawa ito sa reaksyon niya. Don't worry too much. I just wanted you to be comfortable. Pagkatapos nilang kumain, dinala siya ni Dylan sa isang mall. Akala niya sa quiet place pa rin at something outdoor, since isa yon sa mga naitanong nito. Pero hindi na yun issue sa kanya dahil inisip niya na lang na baka nawala ang part na yun sa isip nito. Besides, Dylan is a doctor. Maraming iniisip na mas mahalaga. Pagpasok nila sa loob ng mall, diretso siyang dinala ni Dylan sa isang cinema. Manunood tayo? Yeah. Nice! Matagal-tagal rin akong hindi nakakapagsine. Excited pa si Dali na pumasok sa sinihan. Ngunit nagtaka siya dahil wala rin ni isang tao. Pinaklose mo rin ba to? I rented it. Nanlaki ang mga mata ni Dahlia. Again? As in tayo lang dito? You said you wanted a quiet place. I can't believe you went through all of this. You must have spent so much for this. It wasn't that much. Habang nakatutok si Dylan sa malaking screen, hindi maiwasan ni Dahlia na pasimpleng mapasulyap dito. Hindi niya alam kung anong eksaktong mararamdaman. Para bang binigyan ito ang buong mundo para lang sa kanilang dalawa. First time kong maranasan to. Yung pakiramdam na parang ang espesyal ko. Bulong ni Dahlia sa sarili. Ano ba talagang dahilan ba't niya sa akin pinaparanas to? Do I deserve this kind of effort just to make me comfortable? Nang sandaling yun, napalingon na rin sa kanya si Dylan. Why? Thank you for making me feel special. Because you are, and you've always been. Lumipas ang ilang sandali na nanatili silang magkatitigan hanggang sa nagpalipat-lipat sa mata at labi niya ang mga sulyap nito. Kusang naglapit ang kanilang mga muka. Nang isang pulgada na lang ang kanilang mga distansya, biglang natauhan si Dylan, kaya umayos ito ng upo at binalik sa screen ang tingin. Maging si Dahlia ay napaiwas na rin. Hindi nila pinag-usapan ang nangyaring yon. Ngunit hindi niya may paliwanag ang kaniyang nararamdaman. Bakit ganito yung nararamdaman ko? Na para bang may mga paru-paro sa loob ng tiyan ko. No, honestly, more like a whole damn zoo. Pagkatapos nilang manood ng sine, nagdesisyon silang mag-road trip. Halos magdidilim na rin ang ihatid siya nito pabalik sa apartment. When is your next day off? Tanong ni Dylan sa gitna ng pagmamaneho. Kailangan ko pa bang sagutin yan? Alam ko namang makikita mo pa rin kahit hindi ko sabihin. Mahinang natawa ang binata. Can you spend your days off with me? You mean your time? I'd like you to spend your days off with me because I enjoyed every second we were together and I want more of that with you. Ilang segundong natahimik si Dahlia. Tinitimbang ang bawat sandali. Parang nagtatalo pa ang isip at puso niya sa sandaling ito. You know, I feel the same way too. So I guess, why not? Simula noon, tinitiyak ni Dylan na magkakasabay palagi ang day off nila. Sa bawat day off na malaya silang nakakarating kung saan-saan, mas nakilala nila ang isa't isa. Mas naunawaan nila ang kanilang mga pinagkakaiba.
at ang pagkakapareho nila sa ibang bagay at mas unti-unti nilang napapalalim ang ugat ng kanilang ugnayan. "Doc, pwede bang pumasok?" Isang umaga, sinadyang puntahan ni Dahlia si Dylan sa opisina nito. Hindi agad inalis ng binata ang tingin nito mula sa chart na hawak ng marinigang dalaga. "If this is about rounds, I'll be with you in a minute." Actually, hindi yun ang sadya ko. Doon lang ito napangat ng tingin sa kanya. What is it?" Saglit na nag-atubili si Dahlia kung itutuloy ba ang iniisip, kaya hindi agad siya nakapagsalita. "Just tell me what you need. Do you miss me so badly and just want to see my face? Or do you need a hug to recharge? Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita sisingilin. You know." Hirit ni Dylan sabay kindat sa kanya. Napapangiti namang umiling si Dahlia. "Sira, it's actually about Sir Dalton, your dad." Naglaho ang ngiti sa mukha ni Dylan. "Doc, hindi na gumaganda ang kondisyon niya. He's been in a persistent vegetative state. Latest exam shows absent corneal reflex, no response to painful stimuli, and a further drop in his Glasgow Coma Scale." Sandaling huminto si Dahlia. "You know what that means?" "Yeah, that's a good thing anyway." "Yun mismo ang gusto kong isang guni sa'yo, Doc. Sa kondisyon ngayon ni Sir Dalton, sa tingin ko pilit na lang siyang nakikipaglaban. Pero hindi na dahil gusto niya pang mabuhay, kundi may hinihintay na lang siya bago lisanin ng mapayapa ang mundo." Hinayaan ni Dylan na magpatuloy ito sa nais iparating. "Nakikita ko siya na parang kandilang paupos na. Mahina na ang apoy. Nanginginig na. At halos hindi na kumakapit sa mitsa. Pero ayaw pa rin mamatay. Hindi dahil kaya pa niyang magliyab ng mas matagal, kundi dahil may hinihintay pa siya bago tuluyang bumitaw." Malalim ang mga salitang binitawan ni Dahlia, ngunit agad yung naunawaan ni Dylan. "Madalas ko siyang puntahan kaya hindi ko maiwasang maawa sa kalagayan niya. At sa bawat araw na dumadaan, mas lalo lang siyang nahihirapan." Napabuntong hininga si Dylan. "Sa tingin mo ba akong hinihintay niya?" "Yes, Doc. I think ikaw na lang ang kulang para matapos ng pagsisuffer niya." "Pero, paano kung hindi ko pa siya kayang patawarin?" "Hindi mo naman siya kailangang patawarin ng buo. Pero sa kabila nun, pwede mo siyang bigyan ng pagkakataon na maramdaman ka, marinig ka, at makita ka." Napatitig si Dylan sa kanya, ngunit hindi nito alam kung anong sasabihin. "Sana naintindihan mo ang gusto kong sabihin, Doc. Ang hirap lang kasing makita na pilit siyang kumakapit, kahit wala nang dapat kapitan. At katawan niya na mismo ang sumusuko. Sa case niya ngayon, alam natin pareho na wala na talaga itong chance." "I understand. At nagpapasalamat ako dahil sinabi mo to sa akin." "Dahil gusto ko ring malaman mo na hindi mo kailangang baguhin ang nararamdaman mo para gawin yon. Hindi mo rin kailangang kalimutan ang sakit na dinulot niya sa'yo. Bigyan mo lang ng chance. Kahit hindi rin agad ngayon, pwede mo munang pag-isipan." "I think you're right." Ngumiti si Dahlia. "Don't do it for him. Do it for you, Doc. Para kapag bumitaw siya, hindi ka maiwan na may tanong kung may dapat ka pa bang sinabi o ginawa." "Thank you. Because of what you said, things are clearer to me now." "No problem, Doc. Subukan mo lang. I think he's holding on until he can finally be at peace." Matapos ang kanilang pag-uusap, sandaling hinanda ni Dylan ang sarili bago tuluyang hinarap ang ama. Mahirap man ito para sa kanya. Masakit man ang nagawa nito, ngunit ayaw na rin niyang pahirapan pa ito at ang mga taong nag-aalaga dito. Dahan-dahang binuksan ni Dylan ang pinto ng room 88. Ilang sandali siyang nanatili na nakatayo sa likod ng pinto. Tila nagdadalawang isip kung tutuloy pa ba o hindi.
Ngunit sa huli, mas pinili niyang harapin ito ng may tapang. Makalipas ang mahigit 2 taon, ngayon niya palang ito muling nakita. At tama nga si Dahlia, nakakaawa na ang kondisyon nito. Tahimik na lumapit si Dylan at umupo sa tabi ng kama ng lalaking minsay kinatatakutan niya. Ang lalaking minsang sumira sa pagkabata niya, ang sarili niyang ama. Ilang sandali muna siyang tumitig sa mukha nito na maputla, walang buhay, at tila ba ibang tao na ito kumpara sa halimaw na nakikita niya noon. You know, I had so many things I wanted to say to you before. Mahina ang boses niya, halos pabulong yon. Mga hinanakit ko sa'yo, pagkasuklam ko sa'yo, at kung gaano ko gustong iparanas din sa'yo ang sakit na dinulot mo. But every time I tried, I just couldn't do it. One word from me was enough to bring the fear back. Because I knew I couldn't stand up for myself, and you might end up hurting Mom instead. Napapikit siya at mahigpit niyang nakuyumang kamao. Galit pa rin ako sa'yo. Hanggang ngayon, galit pa rin ako. Muli siyang tumingin sa ama, baka siyang pagkasuklam sa kanyang mata. You have no idea how hard it is to grow up being afraid of your own father. You'll never understand what it felt like to watch Mom take all the pain, just to keep me from getting hurt. Nabasag ang boses niya. Dapat ikaw yung nagpoprotekta sa amin eh. Pero ikaw pa yung dahilan kung bakit kailangan namin ng proteksyon. Matapos yun, tuloy nang tumulong mga luha ni Dylan dahilan para matahimik siya. Hinayaan niya ang sariling malunod sa pag-iyak at ilabas ang lahat ng sakit. Hanggang sa unti-unti siyang tumahan at pinunas ang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Pero sa kabila ng lahat, tatanggapin ko na hindi ko kayang burahin ang katotohanan. At tatay pa rin kita. Mahinang tumawa si Dylan, ngunit puno yun ng kirot. Nakakatawa no. Kahit anong pilit kong layuan yung connection na yun, bumabalik at bumabalik pa rin. Napatingin si Dylan sa kamay ng ama. Sandali siyang nag-alinlangan bago ito tuluyang hinawakan. Hindi ko masasabi na napatawad na kita. Hindi pa. At baka matagal pa bago mangyari yun. Pero susubukan ko. Kahit paunti-unti. Napayuko siya, nakatitig sa magkahawak nilang kamay. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Dahil pagod na rin akong dalhin yung galit na to. Huminga siya ng malalim tsaka muling tumingin sa mukha ng ama. Sa pagkakataong ito, mas kalmado na yung pakiramdam niya. Kaya kung ako na lang hinihintay mo, kung kaya ka pa rin kumakapit dahil sa akin. Napahigpit ang hawak niya sa kamay nito at isang patak ng luha ang muling kumawala sa mata niya. Gusto kong malaman mo na pwede ka nang magpahinga. Hindi mo na kailangang ipilit pa kung hindi mo na kaya. Hindi mo na kailangang tiisin ang sakit kung hirap na hirap ka na. Napasinghap siya ng bahagya. Hindi man kita lubos ng patawad. Kikilalanin pa rin kitang ama. At kahit papano, may natitira pa rin pagmamahal dito. Itinapat niya ang isang kamay sa sariling dibdib. Konti man pero totoo. At ang isang dahilan nun ay ang minsang pagtingala ko sa'yo bago ka naging masamang tao. Before you became a monster. Before you turned your self-hatred into violence and made us pay for the man you could never be. Tuluyan na niyang binitawan ang kamay ng ama. Tumayo na rin siya. Ngunit bago tuluyang tumalikod, Goodbye, Dad. I hope you find the peace you needed. And I hope you finally free yourself from this misery. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, lumabas si Dylan mula sa silid na yon
na hindi nagalit ang nangingibabaw sa kanyang puso, kundi kalayaan, kaginhawahan, at pagiging bukas kung ano man ang kahihinat na nito. Matapos niyang kausapin ni Dylan ng kanyang ama, kinagabihan lang ay tuloy na rin itong namayapa. Napansin pa nilang may isang butil ng luha sa mata nito at may payapang ngiti naman sa labi. Mula nang mamatay ang tatay ni Dylan, huling beses na nakita ni Dahlia ang binatay nung araw ng libing ni Sir Delton. Matapos nun, binigyan muna ni Dahlia ng panahon ng binata para magmuni-muni, para mag-reflect sa nangyari at para maghilom ang puso nito. Dahil doon, 2 linggo nang lumipas ngunit wala pa rin itong paramdam sa kanya at hindi pa rin ito bumabalik sa ospital. Pinigilan niya rin ang sarili na puntahan ito dahil nangako siyang hahayaan niya muna itong mapag-isa dahil yun ang hiling ng binata. Matutupad na rin ang isa sa mga pinangarap ko bilang neurosurgeon. Isang araw, nakatayo si Dahlia sa harap ng salamin sa loob ng kanyang apartment habang may hawak-hawak na ticket. Isa siya sa bukod-tanging napili para sa isang international fellowship, isa yung short-term program sa Japan kung saan ipapartner siya sa isang international neurosurgeon. Kumusta na kaya siya? Bakit wala pa rin siyang paramdam? Habang inaayos ang kanyang luggage, natigilan siya nang biglang maalala si Dylan. Kinuha niya ang telepono at nagtipa ng mensahe para dito. Doc, flight ko na mamayang 4 p.m. for a fellowship abroad. I'll be there for 2 months. Kung gusto mo munang makita ako bago ako umalis, pumunta ka dito sa apartment. Maghihintay ako sa iyo bago mag 12 p.m. Basa niya sa kanyang tinipa. Bago ito, ipinadala sa binata. Wala kaya siyang balak na pumunta? Napatingin si Dahlia sa suot na relo. 11:30 a.m. Ngunit wala pa ring Dylan na dumadating. Kaya bahagya siyang nakaramdam ng lungkot. Nang sumapit ang 12:00 sa tanghali, napabuntong hininga na lang si Dahlia. Siguro hindi pa siya handang humarap sa iba. Bulong niya sa sarili bago siya sumakay ng taxi papuntang airport. Sa unang araw ng kanyang fellowship sa Japan, dumaan si Dahlia sa isang formal orientation. Isang pagkakataon na pinapangarap ng maraming neurosurgeon. Ipinakilala siya sa kanyang supervising consultant at sa piling grupo ng international fellows. Sa pangalawang araw, tuloy na siyang sinabak sa advanced clinical exposure. Nakasama sa rounds, nag-observe ng complex consultations at masusing pinanood ang mga high-level procedures. Matapos ang buong araw na yun, pagod siyang bumalik sa hotel na tinutuluyan niya. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makita sa harap ng kwarto niya ang isang taong sabik na niyang makita. Doc? Paano mo nalamang? Bago pa niya matapos ang gustong sabihin, agad siyang hinila ni Dylan at niyakap ng kahigpit. Doc! Shh! Don't talk first. Just let me wrap you in my arms. Doc, ayaw mo naman siguro kung mamatay, di ba? Hindi na ako makahinga eh. Natatawa ng bahagyang luwaga ni Dylan ang pagkakayakap sa kanya. Sorry, masyado lang kasi akong nalobat. Kailangan ko lang mag-charge sa babaeng nagbibigay sa akin ng lakas. At ikaw yung doktora. Bulong nito, dahilan para hindi niya mapigilang mapangiti. Just let me stay like this for a moment. Hinayaan niya lang binata na yakapin siya. Napapikit na lang din si Dahlia habang ramdam ang init ng katawan ni Dylan. Ayan, fully charged na ako. Thank you, Doc. Giit ni Dylan matapos nitong kumuwala makalipas ang halos 5 minuto. Anong thank you? May bayad yan. Gusto mo pa rin bang i-charge kita gamit ang syringe ko? Pero, okay lang ba kung mamayang gabi na lang? Sira ka. Behave tayo, Doc, okay po? Reklamo ni Dahlia. Mahina niya itong pinalo sa balikat. Ngunit laking gulat niya matapos siya nitong halikan sa noo. Kidding aside, for now, my payment is that kissed first.
Pumasok na sila sa loob ng kwarto ni Dahlia matapos yon. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Paano mo nalaman na nandito ako sa hotel na to? Pati room number ko alam mo. If someone is important to you, you'll find a way to be with them. No matter the distance, no matter the cost. Ganyan ka pala kapag nagmumuni-muni. Nagiging cheesy. I'm serious here. But to answer your question, I asked Dr. Reyes. Nung una ayaw niya pang ibigay yung details dahil mas kailangan ako sa VMC. But I realized that being away from you for months would feel like the end of my life. Yung message ko sa'yo bagong flight ko nung isang araw, nabasa mo ba? Nabasa ko rin that day, pero around 4 PM na. Kaya alam ko nga, hindi na ako aabot kahit sa airport pa ako pumunta. Pero, tama bang ginawa mo? Tama rin naman kasi si Dr. Reyes na mas kailangan ko sa VMC. Wala naman silang magagawa eh. Either, hindi nila ako mapapakinabangan ng 2 buwan o hindi nila ako maasahan for a lifetime. 2 buwan ka rin dito? Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganun. Iniisip ko lang ang trabaho mo. Wala kang kailangang problemahin doon. Nagawan ko na ng paraan bago ako pumunta rito. In fact, starting tomorrow, I'll be with you in your fellowship. Talaga? Marahan siyang hinawakan ni Dylan sa magkabilang pisngi. Of course. I'll do anything just to be with you. Gumapang ang isang daliri nito na ngayon nasa tapat na ng ibabang labi ni Dahlia. When you're not around, everything feels out of place. I can't function properly. I can't think straight. And I realize I don't like distance. Sandali silang natahimik habang magkatitigan. Hanggang sa bumaba ang sulyap ni Dylan sa labi niyang mapupula at tila nangaakit sa lambot. Can I kiss you? Hindi nakasagot si Dahlia. Hindi rin siya tumanggi. Bumaba lang din ang sulyap niya sa mga labi ng binata. I'll take that silence as a yes. Dahan-dahang inilapit ni Dylan ang kaniyang muka hanggang sa tuluyang maglapat ang kanilang mga labi. Napapikit na lang silang dalawa habang ninanamnam ang bawat sandali ng kanilang halikan na kay tamis. Matapos ang halik na yon, nanatiling magkalapit ang kanilang mga muka habang magkalapat ang dulo ng kanilang mga ilong. Dahlia, please know that you're not just someone I want. You're my stability. You're my baseline. Bawat salitang binitawan ni Dylan ay may kakaibang epekto sa kanya. Para bang may kapangyarihan nito para baliwin siya. I think it's time to stop being just someone I like and become my girlfriend. Parang huminto ang mundo ni Dahlia. Doc, can I be the one you call your boyfriend? You don't know how many nights I spent dreaming of hearing that. I thought we'd stay like this, together, but without any certainty. Hinayaan siyang magpatuloy ni Dylan habang ito'y abot-abot ang kaba. That's the last question I wanted to hear before the day ends. So, yes. Yes? Yes, Dylan. I'm officially yours now. Hanggang sa muli silang nagyakap ni Dylan. Yakap na mas mahigpit, mas murong ng katiyakan at pananabik. Don't ever disappear like that again. Bulong nito habang nananatiling nakayakap sa kanya. Hindi na ako alis nang hindi ka kasama. Punctuality is non-negotiable. In this field, being late can cost more than time. It can cost a life. Makalipas ang 3 taon, isang ganap na full-fledged attending consultant neurosurgeon na rin si Dahlia. We don't deal with delays here. Every second matters when you're inside that room. When you're assigned, you must show up prepared, on time, and ready to take responsibility. Matapos niyang sabihin yun,
Natigilan siya nang ma-realize kung gaano kabilis lumipas ang panahon. Dahil parang kailan lang, sila ang pinapangaralan ni Dylan bilang mga junior resident. Pero ngayon, siya na ang magsusupervise sa mga bagong residente. Hala, naghang yata si Doktora. Dr. Ramirez, ayos lang po ba kayo? Kailangan ka po ba naming i-charge? Biro ng mga bagong residente. Dahil habang sinasariwa niya ang nakaraan, hindi siya gumagalaw at nakalimutan niyang nasa gitna pala siya ng first day orientation. Ay, sorry. Inaalala ko lang kasi kung nasira ko ba yung gasol sa bahay. Palusot ni Dahlia dahilan para magtawanan ng mga ito. Nang mapansin niyang masyado nang nagkakatuwaan, pinalo niya ng 3 beses ang mesa. Quiet! It's time to be serious! Tumahimik naman ang mga ito. This department demands a precision. In neurosurgery, 1 millimeter can mean the difference between preservation and permanent deficit. Nagpatuloy si Dahlia na i-discuss ang mga rules and regulations. Pagkatapos ng mahabang orientation, bumalik siya sa opisina niya. Naninibago man pero fulfilled. Sa gitna ng kanyang pagpapahinga, nakarinig siya ng sunod-sunod na katok. Come in! Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanya si Dylan. Iniabot nito ang isang bouquet ng bulaklak. Congratulations, Doc. Doc, I think you should call me ma'am now. Bahagyang natawa si Dylan. No. Lumapit ito sa kanya. You'll always be my baby babe, Doctor. Pagkatapos ay hinalikan siya nito sa labi. First time as attending consultant, and you handled it well. Napakinggan mo ako during orientation? Yeah. Nagtago lang ako para hindi mo ako mapansin. At ba't mo naman ako pinagtataguan? Baka kasi kapag nakita mo ako, bigla kang mag-crave ng kiss sa gitna ng orientation mo. Wow! Ang kapal! Mahina itong pinalo ni Dahlia. Natawa naman ang binata. But seriously, thank you for encouraging me and believing that I can do it. Of course, you're more than capable and you deserve every bit of it. Kinabukasan, isang malaking event naman ang nangyari sa ospital. Ladies and gentlemen, please welcome our new medical director, Dr. Dylan Silvestre. Anunsyo na nagsilbing host, dahilan para mapuno ng palakpakan at sigawan ng atrium ng ospital. Tumayo si Dylan sa gitna ng entablado, naabot hanggang tenga ang ngiti. Thank you. I stand here not just a medical director, but as someone committed to uphold clinical excellence, patient safety, and ethical standards. A hospital is not just built by technology, but by people, and I intend to lead with that in mind. Mas lumakas ang palakpakan. Sa crowd, kita naman sa mga mata ni Dahlia ang hindi masukat na paghanga para sa binata. Inaasar tuloy siya ni Linda at Heidi. We will carry forward what has been built and make it even stronger. Thank you so much. Pagkatapos ng ceremony, lumapit na si Dahlia sa kanyang kasintahan. Inabot niya rin dito ang bouquet of flowers. Congrats, my medical director. Ngumiti si Dylan. This success is yours too, my baby babe doctor. Pagkatapos ng lahat ng meetings at formalities, nagpaalam na rin si Dylan sa executive at sinundo na nito si Dahlia mula sa opisina. Come with me. Saan tayo pupunta? Let's celebrate your success as a new attending consultant and my success as a new medical director. Nagtaka si Dahlia dahil imbis palabas ng ospital, dinala siya nito sa packet sa rooftop. Nanlaki ang mga mata ni Dahlia sa pag-aakalang sa rooftop na sila mismo magse-celebrate. Ngunit laking gulat niya nang makitang may helicopter dito. Para saan tong helicopter? Our ride. Seryoso? Ride papunta saan? Somewhere better than this place.
Sumilip naman ng professional pilot na nirent ni Dylan. Ready when you are, ma'am and sir. Ilang sandali lang ay nasa himpapawid na sila. Mag-iisang oras at kalahati rin ang tinagal ng kanilang paglipad bago nila narating ang Baguio City. Lumapag ang helicopter sa isang malawak na hacienda na may mahabang strawberry farm. Napatingin si Dylan sa paligid at hindi niya maiwasang mapamangha habang niyakap siya ng malamig na hangin. Dylan, ang ganda dito. This is mine. You never told me you own something like this. I wanted to keep some things until the right moment. Anong right mo? Natigilan si Dahlia at napatakip ng bibig. Matapos biglang lumuhod ni Dylan sa harap niya. Kinuha nito ang malit na kahon at tumambad kay Dahlia ang isang gintong singsing na kumikinang sa ganda. From the moment you walk into my life, everything in me started to change. Like a system recalibrating because you were there. Dylan. You became my constant, my stability, the one variable I no longer want to live without. And for 3 years, you never left. You held everything in place. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Dahlia. Napasinghap naman si Dahlia at hindi na mapigilan ang emosyon. I don't just want you to stay anymore, but I want to build a lifetime with you. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ni Dahlia. Doktora Dalia Ramirez, will you be my partner for life? Dylan. Hindi alam ni Dahlia kung saan hahanap ng tamang salita, kaya sunod-sunod muna siyang tumango. Wala naman akong dahilan para mag-no. So, yes, I will be your partner for life, my Dr. Dylan Silvestre. Maging si Dylan ay tuluyan ang napaluha matapos makuha ang matamis niyang oo. Kagad nitong sunod sa daliri niyang isang singsing. Pagkatapos ay tumayo ito para yakapin siya. At sa sobrang saya, hindi mapigil ni Dylan na ipaikot-ikot siya sa ere habang buhat nito. Nang tuluyan sa nitong binaba, niyakap siya nito mula sa likuran habang pinagmamasdan nila ang buong hacienda. I brought you here. Dahil kung gusto na nating lumagay sa tahimik na buhay, this will be where we live. Dito tayo bubuo ng sarili nating pamilya. After everything we faced at the hospital? Yes, because outside that world, I want us to come home to somewhere quiet and gentle. To a life where we set down our titles. And it's just you and me. Choosing each other. Again and again. Every single day. Sa neurosurgery, may mga operasyong hindi naglalayong ibalik ang utak sa dati nitong anyo, kundi pigilan lamang ang tuluyang pagkasira nito. Dahil may mga pinsalang kahit gaano kadalubhasa ang doktor, hindi nito mabubura ang bakas ng sugat. Subalit maaari pa ring pangalagaan at tanggapin ang natitirang anyo nito. Ganoon ang ginawa ni Dylan sa kaniyang ama. Hindi niya ito lubos na napatawad, ngunit pinili niyang huwag hayaan na tuluyang mamatay ang natitirang ugnayan. Para itong paglalagay ng clip sa isang pumutok na aneurysm. Hindi nito lubusang nahihinto ang pagdurugo, pero pinipigil nitong lumala pa. Dahil ang kapatawaran, minsan ay hindi nangangailangan ng buong paggaling, kundi pagkontrol sa sakit na ayaw ng mas lumalim. Samantala, ang pagkakamali ni Dahlia ay parang maling pag-compute ng isang critical na dosage. Isang malit na pagkukulang subalit may kakayahang magdulot ng malaking panganib. Ngunit sa larangang ito, ang bawat error ay sinusundan ng agarang intervention, hindi ng pagsuko. Dahil ang mahusay na doktor, hindi sinusukat sa kawalan ng pagkakamali, kundi sa kakayahang itama ito, akuin ang responsibilidad at maging mas maingat sa susunod. At ang pagkakamali ay hindi katapusan, bagamat ito ang simula ng mas matalas na pag-iisip at mas disiplinadong pagdidesisyon.
At sa pagitan nila, ang pag-ibig ay parang daan sa bundok. Makipot, masukal at puno ng lubak. Hindi ito diretso at hindi rin palaging ligtas. Kailangan mong magdahan-dahan, mag-ingat sa bawat hakbang. Dahil isang pagkakamali lang ay maaari kang mawalan ng kontrol. Noong gumuho si Dylan, si Dahlia ang nagmistulang kumpas sa daan. Hindi ito namuna, hindi ito nagpumilit. Ngunit ito'y nanatili sa kanyang tabi na nagbibigay ng direksyon upang hindi siya mawala sa gitna ng pagkaligaw. At nang maghiwalay ang kanilang landas, doon ni Dylan napagtanto ang hirap ng mag-isa. Parang naglalakad sa gitna ng dilim sa kagubatan na walang ilaw, walang kasabay at walang katiyakan kung saan patungo. Sa huli, ang pagmamahal ay hindi mo lang masusukat kung gaano kadali ang biyahe, kundi sa kung sinong pinipili mong samahan, kahit gaano kahirap ang daan. At kapag nahanap mong taong yun, hindi mo dapat hahayaang mawalay pa. Dahil kapag mahal mo, tatahakin mo ang kahit gaano kagulo at kahirap na landas. Makasabay mo lang ito at hindi na muling mawala pa sa tabi mo. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana'y nagustuhan ninyo ang kwentong pag-ibig ni Dylan and Dahlia. Sana'y naghatid sa inyo ang kwentong ito ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Shoutout din pala sa ating mga avid listeners na sina Lovelif Prado, Reynan Villanueva, Feli Dujali, Marisa Rivera, and Gian Romero. At sa lahat po ng nakikinig ngayon, maraming salamat po. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento.